Blessed morning po sa ating lahat. Ayan, welcome to our Sunday service. We are so grateful that you have joined us today as we come together to worship, pray, and hear God's Word. Pasabi naman po ng good morning ang ating mga katabi with a very sweet smile. Ayan, okay? Welcome po sa ating first-timers. We would like to warmly welcome all our first-time visitors. Meron po tayo dito. Taas po ang kamay, wag po mahihiya. And if this is your first time joining us today, we are so glad you're here. And if you have a katabi na first time, pasabi naman, welcome to FJC. Ayan. So thank you for spending your time with us po kasi napili nyo ang ating church, ang ating Sunday service today to spend it with us. Ayan. And also, we have a membership class po. June 28, 10 a.m. at Robinson's Galleria. Dito po yan. If for more details, you may ask for Pastora Wenica. And syempre, we would also like to congratulate our graduates of membership class. Palakpakan naman po natin. Ayan, we may call on Kent Josh V. Sausa and Mary Grace A. Arcan. Congratulations po. Palakpakan po natin sila. Dito po tayo sa gitna. Picturean po natin ang ating mga naggagwapuhan at naggagandahang mga graduates. Congratulations! Okay, so if you would like to join us in our membership class, you may inquire to Pastora Wenica po for more details. So if you want to, parang gusto nyo na rin mag-join sa ating mga ministries, yan, we are welcoming everyone. Talagang with wide arms talaga, ayan. So we pray that you will continue to grow in faith, ang ating mga graduates, serve with joy, and walk faithfully in God's purpose for your lives. Once again, palakpakan po natin, congratulations po. And whether you're here for the first time or have been with us for years, we pray that this service will encourage your heart and strengthen your faith. Let us prepare our hearts and give God the praise and honor He deserves. Have a blessed worship experience to everyone po. Sabay-sabay rin natin, i-declare. Tayo po tayong lahat for our declaration. Ito po gusto ko with conviction. And ito, declaration siya eh. So, i-claim natin yung mga sasabihin natin. Ready na po ba ang lahat? Sige po, sabay-sabay po natin i-declare. We seek God each day through His Word and prayer. We worship and join faith groups with hearts laid bare. Filled with His Spirit, our faith shall increase and will witness His miracles, power, and peace. We trust in His provision and steward His grace as Christ changes our hearts and transforms every place. In our homes, workplaces, and campuses bright, we bring godly influence, truth, and light. We share the good news with love and boldness, serving our neighbors with kindness and faithfulness. Empowered by the Spirit, His mission we express, 2026 is the year of growing greatness. Praise Jesus! Let's shout, praise Jesus! Hallelujah! So if we love the Lord, let's sing and dance for Him. Taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see. Oh, taste and see that the Lord is You good. turn my morning. You turn my morning into dancing. Put off my rising, clothe me with gladness.
the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good to me. You've turned my mourning into dancing, put off my rags and clothe me with gladness. And I will rise and I will raise, I'll sing and not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Let's sing again. Oh, taste and Taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good to me. You've turned my mourning into dancing, put off my rags and clothe me with gladness. So I will arise and I will raise, I'll sing and not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. your mercy will be. Your mercy will be remembered forever. 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 Your mercy will be remembered. Thank you, Lord. 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 Hallelujah! Indeed, Panginoon, thank you so much for your goodness. And we will continually sing of your goodness, Panginoon. Kahit anong mangyari, we will praise and worship you for who you are. Let's all together glorify our God today. Sabihin niyo po sa katabi niyo, let's praise and worship our God. Let's all together sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Once more we sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
good, Jesus. 1, 2, 3. You are good, Jesus. Amen. Sabay-sabay rin po nating basahin ang salita ni Lord from Psalm 46, 8 to 11. Ready? 1, 2, 3, go. Come. See the glorious works of the Lord. See how He brings destruction upon the world. He causes wars to end throughout the earth. He breaks the bow and snaps the spear. He burns the shields with fire. Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. The Lord of the heavens' armies is here among us. The God of Israel is our fortress. So, in light po sa mga nangyayari the past week, may barilan, may saksakan, but the Lord said, be still and know that He is God. Because He will end the wars throughout the world. Amen po? Amen. So whatever doubt, whatever fear, whatever sadness, or whatever heaviness you are carrying right now, just surrender it to the Lord today. And recognize how wonderful our God is. How majestic our God is. And He is worthy of every song that we could sing. He is worthy of our hands lifted up. He is worthy of every opportunity for us to worship Him. Hallelujah, Lord. We just surrender everything to You right now. And we just want to encounter Your presence today, Panginoon. We want to experience Your fire, Lord God. You are worthy of it all. You are worthy of every praise, of every worship, of all the glory there is, Panginoon. Let's worship our God. All the saints and angels bow before Your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from You are all
it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Softly we whisper to our God, you are worthy. Worthy of it all. You're worthy of it all. Yes, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Yes, Jesus, you deserve all the glory of God. You are powerful, majestic. We call the Holy Spirit to be in this place. We continue to sing because you are wonderful. You have given us this life. Let even forever be grateful. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Majestic Creator, you're perfect in every way. The Alpha and Omega, how awesome are your ways. We bow down. We cry out. Life giver, Redeemer, amazing is your grace. Full of wonder is your power. Even angels can contain. We bow down. We cry out. Sing, we enter your gates. We enter in your gates. Let every voice proclaim, be enthroned in this place. You are worthy. All heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy. You are holy. Majestic Creator, you're perfect in every way. You're the Alpha and Omega.
and shout, Hallelujah! Hallelujah! This we all pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord. We can now sit in God's presence. Amen. Muli po, palakpakan po natin si Lord. Yan, ako napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. No? Blessed afternoon po sa ating lahat, and even dito po sa na nanonood sa atin via live stream po sa Facebook Live and YouTube. Magandang tanghali po sa ating lahat. Hindi pa po tayo tapos, mga ka-faithful. This time, ito naman yung pagkakataon natin na magbigay sa ating Panginoong Diyos. No? Ito yung magbibigay ng masaya. No? Habang umiikot po yung mga usher natin, we can get envelope po, no, sa loob po niyan. Diyan po tayo makakapag-write, no, nung pangalan natin. Don't forget to write your name. And then, yung mga praise item po, yung mga thank you Lord natin nitong nakaraang linggo o baka kahapon lang po yan, no? And even yung mga prayer request po natin. Again, marami pong nananalangin ng mga prayer natin na inilalagay po dyan o isinusulat po natin. Yan. Bago po yan, pakikumusta nga po yung katabi natin. Siya pa rin po ba yung katabi nyo last Sunday? Yan, ibig kong siya pa rin, no? Ibig sabihin, no? Kailangan mas dumami tayo dito. Amen po ba? Yan, yan. Sige po. Samahan niyo po akong basahin yung Luke chapter 12 verse 34. Yan. Sino po ang may dalang Bible? Yan. Or even electronic Bible, yung mga nasa cellphone, samahan niyo po ako. Alam niyo yung story po na babasahin natin. No, this is the time na kung saan naglalakad si Jesus, no? I mean, nagtuturo si Jesus kasama yung mga, yung 12 niya, and even yung the large crowd, no? Parang ganito. At dito sa pagtuturo niya, no, siya po yung nagsabi nito. Yan, basahin po natin. Sabi po sa Luke chapter 12 verse 34, "For where your treasure is, there will your heart be also." Ulitin ko po ulit. Paki-flash ulit yung Bible verse po natin. "For where your treasure is, there will your heart be also." Alam niyo po, pinaalala to ni Jesus na kapag nagmamahal ka daw at kapag may gusto ka, dun mo ilalagay yung mga possession mo, even your finances. Tama po ba? Sino po dito yung na-in love na? I guess lahat po tayo dito nagmahal na. Anong ginagawa natin kapag may mahal tayo? No, we give our time, no, we give our effort, we give our possession, our budget, no, idinidate natin yan, no, nililibre natin, binibigyan natin ng magandang regalo. And alam niyo po ba, mga kapatid, every Sunday na pumupunta kayo, pagpapakita po yan ng pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin si Lord. At sabi niya, kapag nagmahal ka, you give, no, things, ibinibigay mo yung bagay na meron ka. At yung mga finances po natin, ipinagkakatiwala natin yan sa ating Panginoong Diyos. And while writing your prayer request, no, at even yung praise item, gusto po sana mag-share na mabilis lang na testimony. Today po, sineselebrate ng Faithful BSRC ng Binyan Santa Rosa Carmona Outreach yung 17th year anniversary po nila. Grabe, palakpakan ulit natin si Lord. Ganon ka-faithful ang ating Panginoon, no, dito po sa Faithful Jesus Church. Nagsimula sa bahay na cell group lang, no, tapos lumaki na, lumipat ang place, and right now, grabe, 17 years na din yan. Isa pa po, no, tayo po, no, ito ang Faithful Central. Kailan lang nagpe-pray tayo, sana matuloy tayo dito sa Robinson's Galleria. Alam niyo po ba kung pang ilang Sunday na tayo dito? O, di ba, pang-apat na. Gusto niyo pa po ba na susunod ulit? Palakpakan po natin si Lord. Amen! Alam niyo po, dahil mahal na mahal natin si Lord, at then of course, nararamdaman natin yung faithfulness ng ating Panginoong Diyos. Sabi natin, yung nakikita po namin sa finance team, parang mahirap, nakakatakot kasi yung finances ng Faithful Central. But then again, niremind kami ni Lord, malaki akong nagmamahal sa inyo. At yung mga katabi nyong yan, faithful yan sa Lord at patuloy na magbibigay sa ating Panginoong Diyos para yung mga gagamitin natin, no, yung mga pera na yan, gagamitin natin for big mission ng Faithful Jesus Church. Amen po ba doon? Amen. Sige po. Let's prepare our offering, our tithes and offering for the Lord.
Lagyan po natin ng matinding faith yung mga inilalagay po natin dyan. At muli, dahil sa pagmamahal na yan, no, patuloy tayong mamahalin at talagang iingatan ng ating Panginoong Diyos. Sige, taas po natin yan. Tayo po tayo. Maganda po kasi pag nakatayo, no? Talagang with conviction, with faith. At itaas po natin yung envelope. Huwag po kayong mahiya. Wala po yan sa amount. Sabi nga ni Pastor Zay kanina, dun sa first service, napakaganda ng word na i-share niya sa amin. Our mission, no? Ipakita sa mundo kung paano kumilos ang Panginoong Diyos sa atin. Sa pamamagitan ng finances na yan, na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ipagmalaki po natin dahil yan ay biyaya ng ating Panginoong Diyos sa atin. Sige po, let us pray. Dear Heavenly Father, again, we thank you, Lord, for everything you've done for the past week, Panginoon. Salamat dahil alam namin, Panginoon, ito yung mga bagay na inilagay namin sa envelope at marami kayong gagawin sa amin for this week. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na gagamitin mo kami as channel of your blessings, oh God. And most of us and all of us, Lord, magbimilagro kayo sa mga buhay namin, oh God. Maraming salamat. Send us, Panginoon, sa mga taong nangangailangan. And even in this church, Panginoon, gawin mo kaming daluyan ng inyong pagpapala, oh God, upang mas lalo pang lumago, Panginoon, ang Faithful Jesus Church sa tulong mo and sa tulong, Panginoon, ng bawat isa. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Sige po, magbigay po tayo ng may ngiti at talaga pong mukhang blessed na tayo, no, na magbibigay sa ating Panginoong Diyos. Sige po, let's worship the Lord. Amen. Thank you, Lord, for the miracle, Panginoon. Yes, Lord, hindi ka magkukulang sa amin. Amen. Muli po, palakpakan natin si Lord. Amen. Let's be ready for the word ng ating Panginoon na marireceive natin this afternoon. Magandang umaga po sa ating lahat or magandang tanghali. Ay, parang walang energy. Magandang tanghali po sa ating lahat. Okay. May kilala po ba kayong influencer? Marami po, no? Pero hindi nyo ba kilala yung katabi nyo? Influencer din yan. Hindi lang sikat pa, no? Hindi nyo kasi fina-follow. So the title of our message for this day, Puso. Hawak tayo sa puso. Ayan, para may flag ceremony, no? Puso, isip, at misyon. Tumas lang po ng konti, no po? So pag-aaralan po natin ngayon, paano bumuo ang Diyos ng pangmatagalang impluwensya. Gusto niyo po ba yun yung influence nyo pangmatagalan? Yes, ako gustong-gusto ko yun. Kahit mawala na ako sa mundo, yung influence ko mag-stay. So, ang ating pong buod ngayong umaga, kapag malinis ang ating puso, nakatuon ang ating isip, at malinaw ang ating misyon, nagiging mga mananampalataya tayong nagbibigay ng pag-asa sa isang mundong puno ng takot. Saktong-sakto po ito sa nangyayari sa ating bansa, maging sa Alabang, kung napapanood niyo po yung sa media. So bilang mananampalataya, hindi lamang tayo tinawag para umiwas sa kasalanan, kundi para maging liwanag. Sabihin mo sa katabi mo, liwanag. Okay. Kapag malinis ang ating puso, mas nagiging daluyan tayo ng tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. At kapag nakatuon ang ating isip sa Panginoon,
hindi agad-agad matatangay ang ating pananampalataya sa sitwasyon na nangyayari sa paligid natin. At kapag malinaw ang ating misyon, mas nauunawaan natin na ang buhay ng Kristiyano hindi lamang pala pansarili lang, kundi para mas maging pagpapala ka sa iba. Sa panahon ngayon, maraming tao yung nababalot sa takot, nawawala ng direksyon, pinanghihinaan ng loob. Nawa ang simbahang ito, ang Faithful Jesus Church, ang maging tahanan ng pag-asa. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na aming pakikinggan, Panginoon. Patuloy po kayong mangusap sa bawat isa in the mighty name of Jesus. Mula sa unahan hanggang sa dulo, Panginoon, ng Cinema Tree, Panginoong Jesus. Samahan niyo po ang inyong lingkod na tanging tinig niyo lang po ang aming maririnig. Lord, lahat po na nandito ay matatabang lupa, Panginoon. As we receive your words, hindi po ito basta mapapakinggan lang namin, kundi sa biyaya nyo, ito ay aming gagawin, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So puntahan po natin ang ikalawang hari, 23, versikulo 3. Yes. Ayan. Sabi po dito, pagkabasa, tumayo sa tabi ng haligi ang hari at nanumpang susunod sa kautusan ni Yahweh at sa lahat ng mga tuntunin nito. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa panunumpa nito sa kasunduang ginawa ni Yahweh. So yung hari pong binabanggit dito ay si Josiah o sa Tagalog, Josias. Opo. Ilang taon po siya na naging hari? Kung naalam po natin yung history. Very good. Ayan. 8 years old po siya na naging hari siya ng Huda. Ayan. 31 taon siya naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jedida na anak ni Adaya na taga Boscat. At ang description sa kanya sa ikalawang hari, 22, verse 1 and 2, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David sa buong katapatang sumusunod sa mga utos ng Diyos. Parang ang sarap po maging kilala na yun yung magiging tatak sa inyo po, no? Na ako, si Wenica, na naging masunurin sa mata ng Diyos. No po? Parang ang gandang description po nun. So sa panahon ngayon, maraming bagay yung nagdudulot ng takot at pangamba. Ayan. Mga aksidente, karahasan, kaguluhan, at iba't ibang uri. Halos walang katiyakan po. Ngunit hindi tayo tinawag ng Diyos para mamuhay sa takot. Kundi, tinawag niya tayo upang maging impluwensya para sa kanyang kaharian. So yung takot po kasi, natural na reaksyon talaga natin yan. Hindi ko naman po matatanggal sa inyo. Di ba po, pag may nangyari talaga, matatakot talaga tayo. Pero, ang tinuturo po sa atin, hindi dapat ito yung maging pundasyon ng pamumuhay natin, na parang nabuhay ka na lang sa takot. No po? So, bilang church, ayan po, hindi tayo dapat nanonood lang yung sa reels. Ay, ito pala may nangyaring sakuna dito. Ay, kawawa naman sila. So bilang Kristiyano, dahil tayo ay tinagurang asin at ilaw ng mundo, ano po kaya pwede nating initial naman na reaction na pwede nating gawin? Mag-pray. Di ba po? Pwede kang huminto. Kahit hindi mo ka mag-anak, kahit hindi mo ka lugar. Ay, hindi ko naman province yan eh. I don't care. Di ba po? Kahit hindi mo siya kaprobinsya, pwede mo silang isama sa panalangin. Lord, in behalf of this place, I intercede with them. Hindi mo na kailangan i-post. At the moment, pinag-pray ko na po yung taga Bicol, blah, blah, blah. Ayan. Hindi na po kailangan i-post na yan. At si Lord ang magbe-bless po sa atin, yung mga ginagawa nating sikreto. So, ang buhay po ni Josiah ay nagpapakita ng tunay na impluwensya. Ay nagsisimula sa isang pusong binago ng Diyos. At makikita natin ito sa 3 hakbang.
At number 1, hawak uli, binabago ng Diyos ang ating puso. Number 2, inaayos ng Diyos ang ating. And at ikatlo, ginagamit tayo ng Diyos para sa mission. Okay, number 1, puso. Puso muna tayo. Ayan, binabago ng Diyos ang puso. Ang malinis na puso ay tumatanggap ng direksyon sa Diyos. Tanong, lahat ba may puso? Yes! Ibig sabihin, kung lahat tayo ay may puso, pwede tayong tumanggap ng direksyon kay Lord. Pero may unang word. Dapat daw, malinis. Ate, paano yan? Paano magiging malinis? Kailangan ko po ba ng joy? Action? Ano pa ba yung mga panghugas natin? So bilang Kristiyano, pwede po tayong humingi ng kapatawaran. Basahin po natin ang ikalawang hari, 22, verse 11. Nag-English. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, anong ginawa ng hari nung nabasa niya kagad yung aklat? Pinunit niya ang kanyang kasuotan. So, matagal na kasi na pong napabayaan ang aklat ng kautusan. So, nang marinig ito ni Haring Josiah, hindi siya naghanap ng masisisi. Ayan, dito tayo magaling no? Maghanap ng masisisi. So, sa halip po, hinayaan niyang siyasatin ng salita ng Diyos ang kanyang puso. So, ang tunay na pagbabago po, hahayaan nating siyasatin ng salita ng Diyos ang ating puso. At habang nagpapasaliksik po tayo, huwag tayong maghanap na nagsisisi kasi si ate ganito yung tinuro sa akin. Kundi, dapat handa tayong magsisi at sumunod kay Lord. Madalas po kasi, bago ipakita ni Lord yung layunin natin, ipinapakita po muna niya yung tunay na kalagayan ng ating puso. Bakit mahalagang alamin muna natin yung kalagayan ng puso natin? Ano bang kalagayan ng puso natin ngayon? Malungkot ba? Masaya? Nagsisisi? Kailangan nating harapin. Okay? Sabihin nyo nga, harapin. Oo. Para mas maging ready po kayo sa magiging responsibility na pag binigay na ni Lord itong layunin na to, mas magiging ready ka na. Kasi okay na yung heart mo di ba po? So ang revival ng isang buong bansa, nagsisimula siya sa isang pagsisisi ng isang tao. Ilan yung nagsisi? Isa. At ito yung yung kanilang hari. Sabi po sa awit 139 verse 23 to 24. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon. Kung ano ang aking nais, kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Isa sa pinakamalaking pangangailangan ng simbahan ngayon ay, ano daw? Spiritual self-awareness. So mas madali daw natin nakikita yung malinong iba. Yung, ang prideful, ang bitter nun, nagko-compromise, hindi marunong magpatawad sa sarili ng, So this time, magkakaroon muna tayo ng short activity. Tingnan natin kung okay ba at meron tayong spiritual self-awareness. Ayan. Sagutin nyo na lang po sa isip nyo, ha? Number 1, marunong humingi ng tawad matapos niyang ma-realize na nakasakit siya sa iba. Okay? Ano ba? Marunong na ba akong humingi ng tawad? Next, number 2. Bilangin nyo na lang yung yes, no nyo. Pero huwag nyo ipakita sa katabi nyo. Next, marunong tumanggap ng correction mula sa salita ng Diyos. Okay? Mula sa spiritual leaders. Kaya nyo na bang tanggapin ang correction nila? Ate, ang sakit minsan Next, mas sinusuri mo na ngayon yung buhay mo. Hindi yung buhay ng iba.
Hindi ka busy do sa buhay ng iba. Parang mas sinusuri mo yung buhay ni ate or kuya, no? Kaysa sa sarili natin. Next. Mas pinagtutuunan ng pansin yung init ng prayer mo. At saka yung relationship mo kay Lord. Talaga tinatrack mo, nag-journal ba ako ngayon? Nag-pray ba ako ngayon? Hindi yung, parang hindi naman to nagbabasa ng Bible tong katabi ko. Hindi po yung katabi yung tayo. And next, mas ina-acknowledge mo na ba na hindi mo talaga kaya araw-araw nang wala si Lord? At last na po ito, mas marunong ka nang magpatawad. Dahil alam mo, pinatawad ka din ng Diyos. Yung iba kasi ang hirap pagpatawad no? Parang bang mas above sila kay Lord. Hindi ko talaga papatawarin to, hindi ko kaya. Talaga parang wow. Parang si Lord ka marunong magpatawad. Ano, mas mataas ka kay Lord? Hindi po. So for our practical application, number 1, maglaan daw tayo ng panahon para siyasatin ang iyong puso sa harap ng Diyos. Balikan niyo po yung oras at yung oras niyo po ng pagbabasa, ng pagpe-pray, ayan, ang devotion niyo kay Lord. Baka kasi dahil hindi na na-check, no po, ay wala naman nag-check Tsaka na lang pag chinik na lang ulit. Next, maging mabilis sa pagsisisi kapag kinokorek ng Holy Spirit. Ayan. At bitawan ng sama ng loob at kapaitan, and linangin ang kababaang loob at pagiging teachable. Ayan. Kapag malinis daw yung puso, mas malinaw nating maririnig ang direksyon ng Diyos. Kaya pala minsan di natin naririnig. No po? Kasi hindi okay yung puso natin. So ano po yung number 1? Ano po yung number 1? Okay. Number 2? Isip. Inaayos ng Diyos ang isip. So, ang nakatuon at spirit-filled ng isip ay nakakakita ng prioridad ng Diyos. So, ang spirit-filled daw na isip may discernment. Okay po? So, nakikita niya yung ano ba yung mas mahalaga at saka yung pansamantala. Tapos, ang spirit-filled, yung taong pinamumunuan ng banal na spirito, mas inuuna niya yung kaharian ng Diyos. Kumbaga, kung papipiliin siya, mas uunahin niya kung ano yung para kay Lord. Basahin po natin ang 2 Hari, 22 verses 18 to 19. Ito naman ang sabihin mo sa hari ng Huda na nagsugo sa inyo rito. Narinig ko ang inyong pagtangis nang malaman mo ang sumpa at parusang igagawad ko sa bayang ito. Nakita ko ang pagsisisi mo, ang iyong pagpapakababa sa harapan ko. Pati ang pagpunit mo sa iyong kasuotan. Dahil dito, hindi mo mararanasan ang pagpapahirap na gagawin ko sa bayang ito. Mamamatay kang mapayapa sa piling ng iyong mga ninuno. Ang lahat ng ito'y sinasabi nila sa hari. So dahil po malambot yung puso ni Haring Josiah, mas naging sensitive po siya sa tinig ng Lord. No po? Sabi dito, maraming nakarinig ng salita ng Diyos, pero si Josiah nakinig ng may pananampalataya at pagsunod. Nakita niyo po yung difference ng narinig at nakinig? Ano po kayong difference nung narinig at nakinig? Ito, naririnig niyo ako. Ayan, para akong, kasi no choice kayo, nandito kayo, kaya naririnig niyo ako. Pero yung nakikinig, ito yung may attention. Talagang on the dot, nagsusulat, no po? So, dahil may intention siya, nandun din yung attention niya dun sa tao. So, katulad po ni Haring Josiah, siya po ay nakikinig. Ayan. Nang may pananampalataya at sunod niya po agad yung mga nabasa niya. So kapag nabago ang puso, nababago rin ang ating isip. Hindi nakatuon si Josiah sa mga problema, takot o kaguluhan sa paligid.
Nakatuon siya sa mga sinasabi at kalooban ng Diyos. So bilang mananampalataya po, kailangan nating patuloy tayo magpapuspos sa banal na spirito. So upang siya ay gumabay sa ating pag-iisip, sa ating mga desisyon at sa ating mga priority. Kasi pag mas puspos tayo, mas malinaw po ang ating isip. Ayan. At saka sa mga desisyon natin, no po, mas naaayon patungo kay Lord. No po? Mas makikita natin yung ano ba yung mas priority, ano ba yung mas mahalaga. So samahan niyo po akong basahin ang Isaiah 26 verse 3. Binigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. So napakaraming information ngayon sa mundo ngayon. So parang too much information, no po? Overload. Pero, ayan, marami pa rin natatakot at nalilito kasi sa sobrang dami hindi na nila alam sino ba ang paniniwalaan. Ngunit kapag nakatuon ang ating isip sa Diyos at puspos tayo ng Kanyang Espiritu, kaya nating tumugon ng may pananampalataya at kapayapaan. Sa panahon natin ngayon pa lang po, hindi na po ako lalayo. Hindi naman talaga tayo kulang sa information eh. Kasi nga overload na eh. Alam niyo po anong kulang sa atin? Spiritual na direksyon. Mas babad po kasi tayo sa social media kaysa mas bagbabad tayo sa presensya ng ating Lord. Mas babad tayong magbasa ng kung anong pinost ni ganito, ni ganyan, na naghiwalay, kaysa basahin natin yung Bible natin. Inaalikabok na yata eh. No po? So hindi lang po dapat tayo maging informed. Dapat maging spirit-led ka din. Diba po? So ito po ang ating practical application. Simulan ng bawat araw sa prayer at sa salita ng Diyos. Tapos, ano daw yung hihingi natin? Gabay ng sa bawat desisyon. Meron po bang ganun dito? Parang sa bawat gagawin niya, hinihingi niya yung desisyon ng pati sa susuotin, meron pong ganun eh. Ayan. Bawasan ng distraction na humihila sa iyo palayo sa Diyos. Kailangan ng ating pamilya, paaralan, workplace, ang mga taong may kapayapaan sa gitna ng takot. Ang isip na puno ng katotohanan ng Diyos ay hindi makokontrol ng takot ng mundo. So ano po ulit yung number 1? Ikalawa, at ito na pang ikatlo, mission. Ready ka na ba? Sabihin mo sa katabi mo. Ready ka na bang magpagamit? Ayan. So ginagamit tayo ng Diyos para sa mission. So ang mission po ng kaharian ay nagbubunga ng paglilingkod at pangmatagalang impluwensya. No po? Hindi na ito sumasagot sa tanong na ano ang gusto ko, kundi ang tanong na ng taong gustong magmisyon, ano kaya yung layunin ng Diyos para sa aking buhay? Ito yung impluwensyang pangmatagalan, church. Pwedeng hindi ito nakikita or napapalakpakan ng tao. Pero sa bawat tapat na paglilingkod niyo po, yung mga 8:00 dumadating dito, yung mga nagpupuyat, hindi yan nakikita ng mga tao. Pero si Lord, kitang-kita niya. At saka sa bawat kaluluwang naaakay nyo kay Lord, yung patuloy ka nag-i-invite. Hindi ka nagsasawa kahit hindi ka name-mention na, oy, si ano laging may invite. Pero patuloy mo pa rin ginagawa. At sa bawat pag-ibig, lagi mo nilalagyan ng sprinkle of love lahat ng ginagawa mo. Ito yung may mga internal value sa kaharian ng Diyos. Ito po, church, yung impluwensyang pangmatagalan. Na kahit lumipas ang panahon, yung isang taong inimbita ninyo, yun yung magpapatuloy ng misyon mo. Kaya wag po kayo magsawa, mag-invite, maglingkod. Alam niyo, napakasarap po kayo, bakit ka laging maaga? Kasi po ito po yung tinuro sa akin ni ate ganito. Pero yung sa ate ganito, wala na. Yun yung impluwensyang nagagaya. No po? Sana bilang kasama ko sa simbahan, bawat isa sa atin,
yung iiwanan nating influence sa mga next generation. Yung pangmatagalan. Kumbaga sa standard, matibay. Sabi po sa ikalawang hari, 23 verse 2 to 3. At sila'y pumunta sa templo ni Yahweh. Kasama ang mga pari, mga propeta, at ang lahat ng taga-Jerusalem at Juda, mayaman at dukha. So pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat ng kasunduan na natagpuan sa templo. Pagkabasa niya, tumayo siya sa tabi ng haligi, ang hari at nanumpang susunod sa kautusan ni Yahweh at sa lahat ng tuntunin nito. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa panunumpa nito sa kasunduang ginawa ni Yahweh. So si Josiah po ay hindi nagtapos sa personal lang na pagbabago, kundi binalik niya sa pagsamba yung buong bayan na kanyang pinaghaharian. At ano po yung kanyang inalis? Yung mga idolatry. Ayan. So, ang binago ng Diyos sa kanyang puso ay naka-impluwensya ng buong bansa. Ikaw, ako, kapag nagbago, ang katumbas mo, ano? Isang bansa. Sabihin mo sa katabi mo, katumbas mo isang bansa. Meron bang bansa na isa lang ang taong nakatira? Wala, diba? Dito pa lang sa Pilipinas eh. Kaya wag niyong mamaliit ang mga ini-invite niyo. Lalo na sa mga youth. Hindi yan youth lang. Naalala ko po, dahil nag-membership class ako, kanina ang gumraduate sa membership class ay 2. Nag-membership class ako nung bata po ako, mga 15 to 16 years old. Pero hindi ko alam na ito pala ang magiging sitwasyon ko ngayon na magsasalita sa harapan. So hindi ko po yun inisip. At ang nag-membership class sa akin si Pastor Toto. Sabi niya, ano ang gusto niyong prize sa mga paglilingkod niyo kay Lord? Sabi ko, si Pastor naman, paisip-isip pa ng ganun eh. Ang sagot ko po, ang pamilya ko maging makakilala kay Lord. And true enough, nangyari po siya. So, kaya wag niyo pong mamaliitin or i-take for granted yung mga maliliit na bagay na prayers po natin. Na ay, membership class lang yan. So hindi po natin alam, baka yung dalawang nag-membership class, sa susunod na henerasyon, sila na magpapastor dito, no po? Amen. So binabago tayo ng Diyos, hindi lamang para sa ating sarili. Hindi ka pinapayaman ni Lord para sa sarili mo lang. Hindi ka niya pinagdo-doctorate. Hindi ka niya itinataas para sa sarili mo lang. Kundi para maging pagpapala at instrumento sa kanyang misyon. Ako po'y kumakatok sa puso ninyo. Yung mga nangyayari na napapanood natin, mostly saan po nagaganap? Sa eskwelahan. At bilang isang teacher, nalulungkot po ako kahit hindi po yun sa school ko. Pero ganun ni. Di ba po? Kaya po ako po'y kumakatok. Suportahan po natin ang Campus Youth of Destiny. Hindi po yung, ang lilikot naman ito mga to. Ano pa to? Laging late pa itong mga to. Amoy pawis, de joke lang. Hindi nyo po alam ang hirap ng pag-share ng gospel ng gutom ang sikmura. Gasino lang na mag-abot tayo na, pang merienda nyo ha. Di ba po? Kaya mas marami silang maaakay. Kasi attend tayo ng campus dun sa Tunasan National High School, maraming food dun. Hindi lang sila nabubusog ng physically, kundi nabubusog sila spiritually. At huwag niyo pong mamaliitin ng Campus Youth of Destiny dahil karamihan sa leader ngayon dito sa Faithful Jesus Church ay galing sa Campus Youth of Destiny. Tama po ba ako? Kaya huwag niyo pong pababayaan ang next generation. Ang CYOD, pati yung Kids of Destiny natin, ay, naglalaro-laro lang naman yan hayaan na natin yan.
Hindi po. Ganun pala, totoo pala talaga na ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. So hindi lang natin siya masyadong nakikita kasi hindi natin sila sinusuportahan. Hinahayaan na natin sila. Hindi minsan nga hindi natin sila naalalang ipag-pray. No po? Hindi natin, dumadaan na sa inyo bilang ate kuya, hindi nyo man lang kinakamusta. Uy, kamusta ka? Kasi minsan, mas hinihintay natin kamustahin tayo mo, itong mga youth na to, hindi marunong bumati ng good morning man lang eh. Di ba nila alam? Nakakote pa naman ako ngayon. Di ba po? Kaysa yun yung mas natin, mas suportahan po natin sila. Sabi po sa Galatia, ayan, 5 verse 13, pasensya na po. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Maraming gustong magkaroon ng influence. Kaya ang dami nagva-vlog. Pero yung tunay na impluwensya lumalago sa paglilingkod. Mga nanay, mga tatay, huwag po kayong mapagod ma-impluwensyahan yung mga anak ninyo. Hindi man po kayo napapanood sa video kasi hindi kayo nagva-vlog. Pero kayo ang unang inspirasyon namin. Kayo ang mas makapangyarihan sa mga influencer na napapanood namin sa Reels. Mga ate, kuya, kayo din. Influencer din namin kayo. Kaya church, huwag kayong mapagod, mag-share. Kahit yung video natin sa Faithful Jesus Church, huwag kayong mapagod mag-share, okay lang yun. May nawiwin. At ngayon, mayroon pong bagong attend. Nabalitaan ko lang kanina. Alam niyo bakit siya pumunta dito ngayon? Hindi ko alam kung sino siya, pero narinig ko yung story. Dahil may nag-share ng YouTube ng Faithful Jesus Church, kaya siya nandito ngayon. Ganon, makapangyarihan. Ang isang share mo lang, mahirap ba mag-share? Di ba? Ipipindutin mo lang yung share. Walang bayad yun. Di ba po? Huwag niyo pong ikahiya. Okay po? So maraming gusto daw na magkaroon ng impluwensya. Pero ano nga bang lumalagong paglilingkod? Ito yung handa ka ng tumulong, nagsasacrifice ka na, mas nagpapakita ka na ng pagmamahal, at mas ginagamit mo na yung buhay mo para kay Lord. Kapag nagtitiwala tayo kay Lord, ang ating takapaglaan, nagiging bukas palad tayo at handog maglingkod. Maraming tao ang lumapit kay Kristo, hindi lamang dahil sa mga salita, kundi dahil sa pagmamahal, kabutihan, at malasakit. Sana kung makikilala man ng Faithful Jesus Church, dahil ito sa pagmamahal. Sa pagmamahal na nag-uumapaw, no? Pag may dadating, dama niya na yung love. Kahit hindi pa niya kakilala na po. At ito ang mga practical application po natin para magtakda daw na malinaw na kingdom targets. Ipanalangin araw-araw ang mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala kay Lord. Mamaya gawin po natin ito. At ibahagi ang iyong testimony. Huwag kayong mahiya, i-share yung testimony niyo. Kaya nyo pinagdaanan yan para i-share. Hindi nakakahiya yun. Hindi nakakahiyang nagtagumpay ka sa sitwasyong yun ng dahil kay Lord. Kaya huwag kang mahihiya. At pangunahan ang iyong pamilya sa spiritual na paglago. Maglingkod ng tapat sa ministry. Mag-mentor. Di ba po? Gawing mission field ang iyong paaralan, ang iyong trabaho. Maging bukas palad sa iyong oras, talento at mga pagpapala. Kapag malinaw ang ating misyon, nagiging tunay na epekto ang ating impluwensya. At ang buhay na nakasuko sa misyon ng Diyos ay naging pagpapala saan man ito itanim. Sige po, tayo po tayong lahat at humanap po tayo ng kapartner. Ipag-pray po natin. Ang bawat isa, dalawa-dalawa lang po.
Doon sa nabanggit, sa dami na nabanggit ko, alin doon ang gusto mong ipag-pray ko sa iyo, sister, brother? When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. When I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Lord, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me. Ang impluwensya po ni Haring Josiah ay dumaan sa 3 hakbang. Puso, nililinis tayo ng Lord. Isip, binabago niya ito sa pamamagitan ng kanyang salita at banal na spirito. At misyon. At ikaw yon, isinugo ka niya para maglingkod para sa kanya. Kapag malinis ang ating puso, nakatuon ang ating isip, at malinaw ang ating misyon, mas nagiging pag-asa tayo sa taong natatakot at naliligaw. This time, church, minsan pa, awitan natin ang ating Panginoon at ibigay ang ating puso, ang ating isip, at ang ating buhay para sa kanyang misyon. Hallelujah, Lord, in the mighty name of Jesus. Let there be cleansing of hearts in the mighty name of Jesus. Let there be cleansing of thoughts in the mighty name of Jesus. Lord, you Oh, hallelujah. 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 We worship you. We glorify your name. Hallelujah. I pray that may you bless all the people who are here right now, who are serving you faithfully, oh Lord. Bless them indeed in the mighty name of Jesus. in Jesus' name, you're drawing me in your embrace. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your Huwag ka nang tumingin sa kaliwa at kanan mo. Ikaw,
ikaw ang tinatawag ng Panginoon ngayon. Ikaw ang gagamitin niya sa campus na kinatatayuan mo, sa trabaho, at sa lugar kung nasan ka nga ngayon. Ikaw yun. At huwag kang matakot. Sasamahan ka ng ating Panginoong Jesus. Maging pamilya mo, iingatan niya. Hindi ka niya pababayaan. Kapagkat ang nangako sa'yo, ang Diyos na hindi sinungaling, ang Diyos na nagmimilagro, ang Diyos na tapat, ang Diyos na buhay, ang Diyos na nagmimilagro. Hallelujah, Lord, we worship you. Thank you for the gift of life in the mighty name of Jesus. May you bless all your servant this morning, oh God, in the mighty name of Jesus. Wala kayo lalampasan ng inyong pagpapala, Panginoong Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. We worship, we glorify your name, oh God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus, oh God. Dahil dakila kayo at tapat, Panginoong Jesus, oh God. Salamat po, Panginoon. Sabay-sabay na po tayo magpasalamat. Ang aral na narinig namin ngayong umaga. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maisabuhay ito, hindi lang ngayon. In the mighty name of Jesus, bless your people. Bless their family. Bless all the schools. Bless all the businesses in the mighty name of Jesus. Bless all the workplaces, oh Lord. Salamat po, Panginoon, dahil gagamitin niyo kami sa mas malawak pa, Panginoong Jesus, oh God. At hindi kami matatakot dahil kasama namin kayo. Mula dito sa unahan hanggang sa dulo, Panginoon, wala kayong lalagpasan. May you bless all the desires of your people in the mighty name of Jesus. Lahat ng nalulungkot ngayon, pasasayahin nyo. Lahat ng nabibigatan ninyong pagagaanin, Panginoong Jesus, O God. Lahat ng mga nagkukulang kayo, magpupuno, Panginoong Jesus, O God. Maraming salamat po, Panginoon. At ito ang aking panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. God bless us all, faithful Jesus Church. Maaari na po tayong pwede po muna tayong umupo sandali. We have made an announcement the last month that our stay in Robinson's Cinema 3 is only for 1 month. But through the generosity of our leaders, we are making another step to be here for this coming July. So let's clap our hands for the Lord. So yung mga nagpe-pray ng sasakyan, maluwag pa ang parking, di ba? Pero muli, hindi ito para sa atin. Kasi sanay naman na tayo dun sa Muntinlupa, tama po. Pero pinagkalooban tayo ng Diyos ng pagkakataon na makagamit dito kasi inilapit ng Diyos ang church sa mga tao. Paglabas natin, ang dami-daming mga tao, di ba? Ang dahilan kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, para bahaginan sila ng pag-asa. So mamaya po paglabas natin, may mga flyers po dun sa booth sa labas. Kindly get one or get as much as you can and give it to the people outside. That is influence. And let's all start also our family altars.
sa mga bahay natin. Sabi nga ni Pastor Zai, Pastor Wen, huwag na tayong lumayo. Sa mga bahay natin, simulan na natin mag-family altar. Sino po magkakasama na magkakapamilya dito? Mag-asawa, yan, mga anak. Anong oras yun? It doesn't have to take a very long time. Kahit 3 minutes, 4 minutes, ang mahalaga, nagpa-pray together para ma-save lahat ng miyembro ng tahanan natin. At sino po ang bagong dalo po ngayon? Pakitaas po yung kamay. Yan, may mga na-invite po. Mamaya din po, paglabas ninyo, we just wanna communicate with you and connect with you po. At sino po yung ikatlong pagkakataon? We don't wanna miss those opportunities. We want you to walk with the Lord at nandito pa kami para gabayan kayo at para ipag-pray kayo. So maaga po tayong natatapos pagka ganitong oras so that we have time paglabas natin to have fellowship with each other. Sige po, tayo po tayong lahat. At pakikamayan po ang tatlo at sabihin mo sa kanyang, God bless you. Sa likod pa po, kahit tangu-tango lang. Huwag kalimutan paglabas, flyers. Huwag kalimutan paglabas, makiconnect. Okay, the Lord God bless us. We are now dismissed for fellowship. Salamat po naman.